nga ba ang mga biktima bago naganap ang insidente? May sabat bang safety measure na ipinatupad at may mga palatandaan ba ang kapabayaan? Maraming nalulunod sa buong mundo dahil sa rip current sapagkat kahit marunong lumangoy ang isang tao ay maaari pa ring mapagod habang sinusubukang labanan ng agos. CCTV footages sa trahedya ng dalawang Ateneo players abay hawak na ng mga kapulisan at sinusuri na. Ano nga ba ang nakita? No, dito po sa kanilang investigasyon, yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more updates. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang investigasyon kaugnay sa trahedyang ikinisawi ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Clert Bartebornia at Divine Adili. Matapos ang ilang araw ng pagdadalamhati at paglitaw ng iba't ibang haka-haka sa social media, isang mahalagang development ang inanunsyo ng mga otoridad. Na-recover na ang mga CCTV video na posibleng nakatulong sa paglilinaw ng mga pangyayari bago ang nakamamatay na insidente sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa Aurora Provincial Police Office, kasalukuyan ng sumasailalim sa forensic examination ang mga nakuwang video mula sa resort, mga rescuer at lokal na disaster response office. Habang patuloy ang pagsusuri, nananatili ang paunang pananaw ng mga investigador na ang insidente ay isang aksidenteng pagkalunod at wala pang nakikitang indikasyon na foul play. Gayunpaman, hindi pa rin sinasara ang posibilidad ng pananagutan kung mapatunayang may kapabayaan mula sa mga sangkot na organisasyon o establishmento. Noong June 8, 2026, isang malungkot na pangyayari ang naganap sa isang team building activity ng Ateneo Manila or Ateneo Men's Basketball Team sa bayan ng Dipakulaw sa Aurora. Ang naturang programa ay bahagi ng paghahanda ng koponan para sa mga susunod na kompetisyon at nilalayon sanang mapalakas ang samahan ng mga manlalaro. Subalit sa gitna ng mga aktibidad sa dagat, isang trahedya ang naganap. Sina Rene Clert Bartebornia at Divine Adili ay natangay umano ng malakas na rip current patungo sa mas malalim na bahagi ng tubig. Sa kabila ng agarang rescue operation, hindi na isalba ang kanilang buhay. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagdadalamhati hindi lamang sa mga Ateneo kundi maging sa buong basketball community sa bansa. Maraming atleta, coach, alumni at tagahanga ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay sa mga pamilya ng dalawang nasawi. So ayon po sa mga ulat, ang CCTV footages po ang posibleng susi at sagot sa mga tanong ng mga patuloy na naghahanap ng ebidensya patungkol sa tunay na naganap dito po kay sa dalawang player na ito. Sa pinakamahalang bahagi ng kasalukuyang investigasyon ay ang pagka-recover ng CCTV footages. Ayon sa pulisya, nakakuha sila ng mga video mula sa iba't ibang pinagmulan kabilang ang resort kung saan isinagawa ang aktibidad ng mga disaster response ng lokal na pamahalaan. Ang mga video ay sinailalim pa ngayon sa forensic examination upang masuri ang bawat detalye ng pangyayari. So mahalaga po yung CCTV footage dahil maaari nitong maipakita ang eksaktong pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Maaari nitong masagot ang ilan sa mga sumusunod. Una, nasaan nga ba ang mga biktima bago naganap ang insidente? Gaano nga ba kabilis ang naging tugon ng mga rescuer? Ano nga ba ang kondisyon ng dagat sa oras ng aktibidad? May sabat bang safety measure na ipinatupad? At may mga palatandaan ba ang kapabayaan? Bagamat hindi pa inilalabas sa publiko ang nilalaman ng mga video, umaasang marami na makatutulong ang mga ito upang mabigyan ng malinaw na kasagutan ang pamilya ng mga biktima. Sa panayam ng media sa mga kinatawan ng Aurora Provincial Police Office, sinabi nilang wala nang nakikitang ebidensya na magtuturo sa foul play. Batay sa paunang investigasyon, nananatili ang pananaw ng insidente ay isang aksidente.
Dagdag pa rito, sinabi ng mga otoridad na wala silang matagpuang anumang pabigat na nakasabit, no, sa katawan ng mga biktima at wala ring mga nakitang sugat o palatandaan ng karahasan. Ito ay mahalagang detalye dahil may mga kumakalat kasing mga spekulasyon online na maaaring may ibang dahilan sa likod ng trahedya. Sinasabi kasi nila na since yun po ay parang training bago po sila sumabak dun sa kanilang paglalaro, 'di ba? Parang sabi kasi sa investigasyon, that's really part of their training para mas tumibay, mas lumakas. So iniisip tuloy ng ilang mga netizen na baka daw may pabigat na nilagay na part pa rin ng training. Pero gayon pa man, binigyan diin ng pulisya na hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Patuloy pa rin nilang sinusuri ang lahat ng ebidensya upang matiyak na walang detalye ang mapapalampas. So, sabi po ng ilan, isa sa mga terminong madalas mabanggit sa ulat ay ang rip current. So para lang po sa kaunawaan ninyo, ito po ay isang malakas na agos ng tubig na mabilis na humihilap palabas mula sa dalampasigan patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat. Maraming nalulunod sa buong mundo dahil sa rip current sapagkat kahit marunong lumangoy, ang isang tao ay maaari pa ring mapagod habang sinusubukang labanan ng agos. Ayon sa mga responder na nasa lugar, ito umano ang pangunahing dahilan kung bakit natangay ang dalawang atleta. Kung mapapatunayan ito sa pamamagitan ng CCTV at iba pang ebidensya, ay magiging mahalagang bahagi ito ng opisyal na ulat ng mga investigador. So parang sinasabi nila rito na isa sa mga na main reason kung bakit sila nalunod dahil sila po ay inagos ng napakalakas na agos, no, tas napunta sila sa pinakamalalim na parte ng dagat hanggang sa hindi na nila kinaya kaya sila nalunod. Yun po yung pinakamalinaw na pwede nating maihatid sa inyo tungkol po dun sa investigasyong ginagawa ng kapulisan. Pero as of this moment, sinabi po nila na hindi pa rin sila tumitigil to find yung pinaka-eksaktong rason dahil hawak na po nila ang mga CCTV. Nagkaroon din ng mga panawagan para sa transparency at accountability upang masiguro na malalaman ng publiko ang buong katotohanan sa likod ng insidente. Bagamat walang nakikitang foul play, sa isa ring mahalagang bahagi ng investigasyon ang pagtukoy kung may kapabayaan o negligence sa nagaganap. Sinabi ng mga otoridad na sinusuri nila ang papel ng resort management organizer at iba pang sangkot sa aktibidad kabilang sa mga tanong ng kanilang sinisiyasat ang sumusunod. Sapat ba ang bilang ng mga lifeguards? May emergency response plan ba? Na-assess ba ng maayos ang kondisyon ng dagat? Nabisita ba ang lugar bago isinagawa ang aktibidad? Kasi kailangan ino-ocular nila yung place. May safety briefing bang isinagawa? Kung mapapatunayan ng kapabayaan or negligence, maaring magkaroon ng legal na pananagutan ang mga responsable. At bakit din mahalaga ang forensic examination? Ang forensic examination ng CCTV footage ay isang simpleng panonood lamang ng video. Gumagamit ang mga eksperto ng iba't ibang technology upang suriin ang bawat frame ng footage. Kung ano ba yung eksaktong oras sa mga pangyayari, direksyon ng paggalaw ng mga tao, bilis ng pagtugon ng rescuer at mga posibleng nakaligtaang detalye. So dahil dito, ang forensic examination ay tinuturing na isa sa pinakamahalagang bahagi ng proseso ng investigasyon. Ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala sa lahat ng organisasyon at paaralan tungkol sa kahalagaan ng kaligtasan kasi hindi po sapat na magplano lamang ng isang team building activity. Kailangan din tiyakin na kumpleto ang safety equipment, may sapat na rescue personnel, may contingency plan para sa emergency at alam ng lahat ang mga panganib sa lugar. Regular na minomonitor ang kondisyon sa panahon ng dagat. At sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaaring maiwasan ng mga kahalintulad na trahedya sa hinaharap. So, kaya po lumabas yung mga tanong na yan kasi kailangan po kasing may mapanagot, no? Kung ito man po ay aksidente, since sila po ay parte ito po ay part ng kanilang training, hinahanapan ng pulis kung sino po yung dapat na masisi, kung sino po yung irresponsable kung ba't naganap ang lahat ng ito. So yun po yung kanilang iniimbestigahan ngayon. Sa ngayon ay hawak na po nila yung CCTV footage, pero dumadaan pa rin po ito sa tinatawag na forensic examination. So maaaring ilabas nila ito kapag tapos na yung
kanilang investigasyon. Sa ngayon, ang tangi lang po nilang sinasabi, wala daw di umanong foul play, pero hanggang ngayon sila po ay nag-iimbestiga pa rin. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!